May trabaho ko sa Manila. And then, napakasarap ng pakiramdam na kapag nakikita ko yung mga tao na masaya at excited ako na makita kasi ito yung oras at panahon para makapagpasalamat ako sa inyo personally sa lahat ng mga show at pelikulang ginagawa ko sa pag-support ang ginawa niyo sa akin. Kaya thank you so much po sa lahat ng aking mga kasamahan, kababayan at lahat ng mga Pilipino na nandito sa Tacloban. Thank you so much po talaga sa inyong lahat. I'm quite sure lahat ng mga Taclobanon at Waray ay talagang happy today kasi binisita mo po kami kahit maulan ngayong araw na ito. But we will proceed to the business. Sir Coco, we will now proceed to our press conference. Ayan, we have a limited time lang po para sa ating mga friends from the media at ang ating mga vloggers na andito. So tawagin ko po unang magbibigay po ng katanungan kay Mr. Coco Martin. O ginagamit niya pang biyahe yung Tamaraw Apex, kaya hindi ko siya makalimutan. Kasi nung araw, yung Tamaraw Apex, kami dalawa ng pinsan ko, kami taga-hugas doon every time na igagarahe siya. At sinabi ko sa sarili ko, dahil syempre mahirap lang po kami, sabi ko sana balang araw magkaroon din kami ng ganitong Tamaraw Apex. Kasi sabi ko, nakikita ko kung gaano siya kaganda. Di ba? Noong panahon na yun, I think mga 90s, pag sinabi mong nakatama FX ka, pag sumakay ka doon, ibig sabihin doon naka-aircon ka. Diba? Medyo kahit pa paano na-afford mo na makapagbayad ng tama at para hindi ka nasa jeep, medyo mas komportable, hindi kayo gano'ng siksikan. Kaya dumating yung pagkakataon na ngayon po sa buhay ko na nag-aartista na ako at kinuha kong ambassador ng Tamaraw. Parang nagbalik sa akin yung panahon na yun na sinabi ko lang, dati pangarap ko nung bata ako magkaroon kami ng Tamaraw FX. Tapos ngayon ambassador na ako ng Tamaraw. At pagkatapos po nun, nung na-experience ko at nagkaroon ako ng mismong Tamaraw, sobra akong na-proud. Kasi sa buhay ko ngayon, mahilig po talaga ako sa sasakyan. Siyempre po, inaamin ko naman, di ba? Lahat naman tayo, pag nanggaling ka sa hirap, meron tayong mga pangarap sa buhay. Either magkaroon ka ng bahay o magkaroon ka ng bagong sasakyan. Ako po, sabi ko, medyo madami-dami na po yung mga sasakyan ko. Bakit? Kasi po, ibig sabihin nun, ganun kahirap yung trabaho ko. Sa bawat pagod, depression o pinagdadaanan ko sa buhay, ang isa sa mga niniregalo ko sa sarili ko, magkaroon ako ng sasakyan. Kasi mula nung bata ako, pinangarap ko talaga magkaroon ng sasakyan. Nung college ako, sinabi ko sa lola ko, sabi ko, La, pwede po ba bilan niyo ako ng owner? Kasi lahat ng mga kaklase ko nung college may kotse. Ako ang pinabibili ko owner. Nasabi sa akin ng lola ko, ayoko. Dahil pag nagkaroon ka na ng sakyan, kung saan-saan ka na makakarating. Kaya nung dumating yung pagkakataon na nagtatrabaho na ako at nakakaipon na ako at kaya ko nang bumili ng sasakyan, every time na napapagod ako, every time na nadidepress ako, bumibili ako ng sasakyan na pangarap ko. At nung dumating sa buhay ko, ito, nung nakita ko yung Tamaraw, sabi ko sa sarili ko, napakagaling naman nung nag-isip nito. Para sa akin, isa siyang genius. Bakit? Kasi inisip niya ang lahat ng pangangailangan ng mga Pilipino. Lahat. Lalong-lalo na yung mga tatay, yung mga lalaki. Kasi di ba tayo, pag bibili tayo ng sasakyan, gusto natin kahit paano. Una, ang iniisip natin, gusto ko bibili ako ng sasakyan para sa pamilya ko. Pangalawa, gusto ko kahit paano maporma, yung may pagmamalaki ko sa mga kaibigan ko. Pangatlo, syempre gusto ko yung makakatipid sa gasolina. Pang-apat, syempre gusto ko yung pangmatagalan, yung mga parts nito, yung availability, yung available sa maraming mga tindahan, yung hindi ako pahihirapan. Panglima, gusto ko yung popormahan ko dahil uso ngayon, sabi nga natin, because nagkaroon ng pandemic, itong sasakyan na to, yung magagamit ko na pwede maging camper, na pwedeng kapag pamilya ko, ilalabas ko, gusto kong ipakita sa online nature. Marami akong nagagawa. Marami kang na-experiment dito sa Tamaraw na to. Marami mga bagay na pwede mo siyang gamitin. At pinakapanghuli, inisip niya kung paano niya matutulungan ng mga Pilipino sa buhay, lalong-lalo na yung mga gusto magsimula, maghanap buhay. Kaya ako, nung nagkaroon ako ng Tamaraw, alam niyo po, bukod siya sa nakakatulong sa bahay namin sa pagdi-deliver, pangalawa, sa pagsasakay ng mga trabador ko kung saan man kami kailangan pumunta, pangatlo, nagagamit namin siya sa hanap buhay namin.
lakas, hindi na natin kailangan na ubusin yung lakas natin dahil naka-establish na siya. Share ko lang. Kami ni Julia. Sabi ko, nung nagkaroon po ng pandemic, alam niyo po, maraming mga negosyo na bumagsak. Maraming mga negosyo na nawala. Halos tayong lahat ng mga tao nagpantay-pantay. Ang sabi ko sa sarili ko, this is the best opportunity para magnegosyo. Ibig sabihin, pantay-pantay tayo ngayon. Pagalingan, hindi palakihan, hindi payamanan. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, maraming mga vlogger, maraming mga influencer na nakapagnegosyo at naging successful. Di ba? Ibig sabihin, diskarte at palakasan na ng loob. Hindi importante kung gaano kalaki yung investment o ilalabas mong pera. Kaya sabi ko nun kay Julia, sabi ko, Jules, sabi ko, may naiisip ako negosyo. Kasi usong-uso ngayon yung mga Grab. Sabi ko gano'n, bakit hindi natin subukan? Kasi mahilig po kami sa pagkain eh. Bakit hindi natin subukan magtayo ng business na tungkol sa pagkain? Sabi ko, di ba pumatok yung mga siomai sa mga mall? Sabi ko, bakit hindi tayo magtayo ng business sa mga siomai, mga Chinese food? Di ba, yung mga dumplings, mga Shanghai, at kung ano-ano pa. Sabi ko, pero huwag na tayo magtayo ng restaurant. Kasi kung magtatayo tayo ng restaurant at hindi siya mag-click, ang laking investment ang masusunog sa atin. Bakit hindi tayo humanap ng isang lugar at magtayo tayo ng komisari? Pero magre-renta lang tayo. Mag-i-invest tayo sa mga machine para kung sakali mabilis yung production. Pero kung sakaling hindi maging okay at bumagsak, at least hindi ganun kasakit. Pero kung sakali na maging successful, doon tayo magsisimula na magtayo ng restaurant. Kaya yun po yung naisip ko, na sinishare ko po sa inyo. At nung nakita ko yung tama raw, sabi ko, grabe to. Parang napaka-perfect nito para sa mga Pilipino na gusto magsimula sa negosyo. Kasi ang dami mong pwedeng gawin sa kanya. Unang-una, ano yung advantage? Kung magtatayo ka ng tama raw, kung bumili ka ng tama raw, at ginawa mo siya for business, pupunta ka sa isang lugar, doon ipupwesto yung business mo. Paano kung hindi doon malakas? Paano yung marketo mo wala doon? Di ba? Eh kung tinayo mo yung restaurant o whatever coffee shop, hindi kinagat dahil wala doon yung marketo mo. Wala na. Sunog na yung negosyo natin. Pero kung yung tama raw ang ginagamit, 1,000 lang, buong pelikula yun. Sa alam niyo po, sa abroad, ang 500,000 na yun baka pang kapilang nila. Pero nung lumaban kami sa Locarno Film Festival na ang budget lang ng pelikula namin is 500,000, kami po ang nanalo sa buong festival. Ibig sabihin, ganun kagaling ang mga Pilipino. Kung mabibigyan lang tayo ng pagkakataon ng gobyerno natin na tutukan at tulungan ang lahat ng kakayanan ng mga Pilipino, yung mga artist natin, yung mga filmmaker natin, yung mga taong, mga nagre-reinvent sa atin, yung mga scientists natin, alam niyo po, sa totoo lang, kayang-kaya natin makipagsabayan. Minsan sinasabi nila, sorry po, tumatawid na ako. Sinasabi nila gano'n, pag gumagawa tayo ng pelikula, ang layo naman syempre, pag gumawa ka ng Superman Hollywood, tapos manonood ka ng action na Filipino action, ang layo. Syempre, malayo talaga. Ang budget natin 5 piso lang. Eh yun, $5 million ang budget. Pero bigyan nyo tayo ng pagkakataon na bigyan ng tamang budget. Sisiguraduhin ko yung talento natin, yung husay natin, yung galing natin, baka mas magaling pa po tayo. Kaya ko pong sabihin yan. Yun po. Mas nakaka-proud maging Pinoy talaga, no, Sir Coco? Next question all the way po from Catbalogan City, Samar. We have Catbalogan Daily News.